Okay, good morning, church! Ayan, total, nagsimula na yung kumustahan kanina sa pa lang, sa communion pa lang. Well, iba na talaga tayo ngayon. So, itutuloy ko lang siya. Kumusta nga pala tayo? Alam ko na katulad ng nabanggit kanina, hindi natin namamalayan, pero tapos na yung first quarter ng 2026. Diba? Ito na yung huling Sunday natin ng quarter 1 at ng buwan ng March. And next week, April na. Diba? Ganun kabilis yung panahon. And yet, kakaiba itong quarter 1 na ito, no? Parang ramdam ko yung alam niyo, yung nag-express tayo ng pagod tayo at marami nang nangyari. Parang gusto nating sabihin, grabe, what a year. Pero pala, March pa lang. Merong kaguluhan sa iba't ibang lugar. Yung gasolina ay 92 pesos na at yung diesel ay 126 na. And maraming nangyayari and naintindihan ko kung saan tayo nagmumula pag sinabi natin na, sana sa susunod na mga buwan ay mas maganda pa. So, ba't di muna tayo manalangin bago tayo pumasok sa lesson? And I think this is something na kailangan natin balikan muli, yung pinag-uusapan natin about yung maraming bagay na nangyayari sa paligid natin. Let's pray. Ama namin nasa langit sa oras po na ito, God, lumalapit po kami sa inyo, God. Tunay nga po, God, na marami pong nangyayari, God, sa aming paligid na maaaring makadistract sa amin, God, sa oras na ito. Pero sa pagkakataong ito, God, lumalapit lang po kami sa inyo bilang isang simbahan, God, na humihingi, God, ng sapat, God, na lakas, ng focus, God, enough na peace, God, upang sa oras na ito, God, kami po, God, ay makalapit sa inyo, makapanalangin, God, at makinig ng merong buong puso, God, at isipan. Tinataas ko po sa inyo, God, lahat ng tao na nandito ngayon. Alam ko po, God, na bawat isa rito, God, ay may tamang puso, God, kaya nandito po sila ngayon. At may kanya-kanya po sila, God, na pagmamahal na meron sa inyo. Kaya pinili nila, God, na nandito sila, God. And I pray, God, na you would just bless them, God. You know their hearts, God. Alam niyo po ang kanilang pangangailangan. May you be with us, God. May you sustain us, God. At sa aming pagbubukas ng iyong salita, I pray, God, na kayo po, God, yung manguna sa amin. Gamitin niyo po ako, God, sa pinakamabisang paraan, God. Huwag niyong hayaan, God, na magkaroon ng distraction, God, na maging hadlang, God, upang maihayag ko ang iyong salita ng tama at maayos, God. At sa aming mga nakikinig, God, I pray, God, na kayo po, God, yung manguna at ihanda ang aming puso, God. Maraming pong salamat. Lahat po na ito pinapanalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam ko na medyo huminto tayo, pero kaya sa oras na ito, babalik tayo sa series natin. And yung series natin is yung The Scandal of the Kingdom. And I'm not sure kung marirecall ninyo kasi medyo parang 2 weeks na since nung nag-stop muna tayo temporarily sa series na ito. Pero yung last na topic natin is about growth and responsibility. Naalala niyo ba yon? Growth and responsibility. At dito muli, hin-highlight natin yung bawat responsibility na meron tayo sa isang bagay na pinagkatiwala sa atin, which is yung kingdom ni God. Pero sa oras ito, ang pag-uusapan naman natin is something, parang sabihin na natin, more on the festive side. Kasi alam natin, di ba, nung unang sinimulan tong lesson na to, nung ako yung nagbigay nung chapter 4, we talked about kung paano na yung kingdom ni God ay nagsisimula siya sa maliit na bagay, yung hindi natin napapansin. Dito makikita natin sa lesson natin today na kung saan, naabot na ito sa point na kung saan magiging malago na ito at bawat isa sa atin magiging part tayo ng harvest. Pero during this time, makikita natin na merong aspeto ang kingdom na maaaring maging scandalous sa atin, maging offensive. O kaya naman, ito isang bagay na magiging mahirap para sa atin na tanggapin. Pero naniniwala ko na after ng message na ito, mas magkakaroon tayo ng linaw kung bakit itong pagbabago na ito na makikita natin sa kaharian ng Diyos ay bagay na para sa atin ay dapat maging blessed tayo. O higit sa lahat, dapat maging proud tayo na maging part tayo nito. Nung una ko nagsalita about si Kristo kung paano siya nagbibigay ng mga iba't ibang parable, binanggit ko doon na si Kristo, para maipaliwanag niya yung mga spiritual na bagay, mga bagay na mahirap intindihin, gumagamit siya ng mga simple at mga bagay na nakasanayan na natin upang ipaliwanag ito para mabilis natin siyang maintindihan. Pero dito makikita natin na si Kristo, ginagamit din niya yung parable para sa mga bagay na alam niya na mahihirapan tayong tanggapin. Pero pinili niyang gumamit ng parable upang mabawasan yung impact na meron ito pag narinig natin siya.
Alam ko lahat tayo, di ba, nakakaramdam tayo ng mga pagkakataon na parang pakiramdam natin unfair yung nangyayari sa atin. Sino kaya ngayon dito yung parang pakiramdam natin, nasa sitwasyon tayo na parang napaka-unfair na nangyayari. Wala naman kaming kinalaman sa gulo na to. Bakit nararamdaman namin yung hirap? Parang napaka-unfair naman nito. Di naman kami involved sa gulo na ito. Pero bakit yung uri ng pamumuhay na meron kami naapektuhan sa lahat ng mga nangyayari ito? No, ako gusto kong sabihin, I'm with you na sa panahon na ito, nararamdaman ko yung bagay na kung saan I am feeling unfair. No, gusto ko lang magbigay ng konting story kung saan sa time ng buhay ko na I had this feeling also. No, sa aming magkakapatid sa mother ko, 4 kaming lalaki na magkakapatid. And meron akong memory nung high school ako na ako yung laging naiiwan sa bahay. So pagka summer break na yung mga kapatid ko, pupunta sila sa bahay ng auntie ko. And ako yung naiiwan sa bahay. At may time during ito mga break na to na yung may kasi may kunting lupa, naalala ko yung magulang ko sa Leyte na kailangan nilang puntahan pagka harvest season. So during that time, either ako yung nasa bahay kasama ng magulang ko o kaya naman ako lang mag-isa yung nasa bahay. And bumalik yung parents ko at kinausap ko yung mother ko, bakit ganun? Ba't ako yung naiiwan dito sa bahay? Bakit ako yung laging naiiwan dito sa bahay? And yung mother ko, para ipaliwanag kung paano nangyari, ni-remind niya ako kung bakit. Sabi niya, alam ko, hindi mo na maalala to. Pero alam mo ba, nung bata ka, iniiwan ka rin namin sa mga pinsan at sa mga auntie at uncle mo. Pero alam mo ba na ikaw lang sa inyong magkakapatid, yung parang hirap na hirap sila na i-keep doon sa bahay doon. At tuwing dumarating ako, tuwan-tuwa sila na ibalik ka sa amin. Yung sabi ko, nung una na-offend ako, sabi, bakit ganun? Pero napakasama ko ba nung bata ko? Sabi niya, hindi, nung bata ka, hindi ka pumapayag na walang ibang tao na mag-aalaga sa'yo kung hindi ako lang. Yung sabi sa akin ng mother ko. Sabi niya, tuwing uuwi ako sa kung saan man kami pumunta at susunduin na kita sa bahay ng auntie o kaya ng uncle mo, pag nakita kita, namumutla ka na. And alam ko kagad na hindi yun normal. I mean, ito kulay ko, makikita mo na namumutla ako. Di ba ibig sabihin nun, meron na talaga akong pinagdadaanan nung time na yun. And at kinikwento sa kanya ng mga pinsan ko na hindi ako humihinto sa pag-iyak ng buong araw na yon. Dahil wala akong ibang pinipili na mag-aalaga sa akin kung hindi yung nanay ko lang. At nung time na yun, parang, kaya pala. Di ba? Parang alam ko na, na ako pala yung may gusto, kaya ako nandito. Kasi gusto kong ako yung maiwan sa bahay para kasama ko parati yung magulang ko. Alam niyo yun, yung idea na maintindihan natin, kung saan ba nagmumula itong mga pangyayari ito, nagkakaroon tayo ng panibagong context kung ano ba nga ba at kung bakit ba ito nangyari. Ba't hindi natin siya gawin sa panahon na ito? Yung scripture na babasahin natin ay nasa Matthew chapter 20, verse 1 to 16. Buksan natin yung Bible natin sa Matthew chapter 20, verse 1 to 16. Yung title ng message ko ngayong umaga is The Scandal of Grace, God's Kingdom Beyond Fairness. Alam ko sa maraming pagkakataon, sinasabi natin na parang bakit ganito, bakit hindi fair yung nangyayari. At hindi malayo na even sa Kingdom ni God, sa ating simbahan, may mga pagkakataon na nararamdaman natin na parang bakit ganito, bakit hindi nagiging fair. Dito sa oras na ito, yung mga disciples mismo ni Kristo, they're also going through the same struggle. Sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso, nung nakaramdam sila ng isang sitwasyon at sinasabi nila, bakit ganito? Parang hindi yata fair yung nangyayari na ito. Nandun na ba kayo sa Matthew chapter 20? Okay, hindi yan yung babasahin natin. Okay, so balik tayo ng isang chapter pabalik. Pupunta muna tayo ng chapter 19. Okay? So kasi nga pag-uusapan natin, paano nga ba napunta rito? Ito yung time na kung saan yung mga disciple pinag-uusapan na nila yung parable of the workers of the vineyard. At dito makikita natin na yung parable na ito, merong purpose si Kristo kung bakit ito yung ipinili niyang ituro ng panahon na ito. Buksan muna natin, Matthew chapter 19, aatras muna tayo. Basahin muna natin yung chapter 19, verse 25 to 30. Matthew chapter 19, verse 25 to 19. Before binanggit ni Kristo itong parable of the workers of the vineyard, makikita natin na meron pang isang famous na scripture na nangyari na itong before nito, which is yung nakausap ni Kristo yung the rich young ruler. Naalala niyo pa ba yung story nito? The rich young ruler. May isang
mayaman at isang ruler na kung saan gusto niyang, alam niyo, gusto niyang ma-realize na talagang nagawa niya na lahat ng pwede niyang gawin. Kaya lumapit siya kay Kristo. At sinabi sa kanya ni Kristo na sundin mo lahat ng utos ng Diyos. Tapos sumagot siya ng mabilis at sinabi niya, lahat naman ito ay ginagawa ko. Sabi niya ganun. Then sabi sa kanya ni Kristo, okay, so kung gusto mo talaga maging perfecto, give up mo lahat ng meron ka at sumunod ka sa akin. Ngayon itong tao na ito, dahil meron siyang napakalaking kayamanan, naging malungkot siya. At hindi niya nagawa itong challenge na binigay sa kanya ni Kristo. Tuloy natin sa verse 25. Doon na ba kayo? Matthew chapter 19, verse 25 to 30. Nung nakita to ng mga disciple, itong pangyayari ito, sabi ng mga disciples, when the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Kasi meron tayong kailangang balikan sa uri ng kultura na meron yung panahon na ito. Yung mga Jews, at makikita natin to sa maraming scriptures sa Old Testament, na ipinapantay nila kung gaano ka kayaman or gaano ka ka-bless financially sa favor na meron ka kay God. Di ba, pag binasa natin yung, let's say, yung story sa mga Old Testament, na kung saan, pag okay ka kay God, ibig sabihin nun, blessed ka. Okay? Pagka hindi, ibig sabihin nun, you will be suffering. Maraming pagkakataon na pagka ang isang tao, pagka naghihirap siya, yung mga tao nakapaligid sa kanila would ask, ano ba kasing ginawa mo? Bakit ka pinaparusahan ni God? And sa panahon na ito, ganun pa rin siya. Nung panahon ni Job, yung mga kaibigan niya, yung mga pinakamalalapit na sa kanyang tao, nung time na mayaman siya at okay siya, lahat ng mga tao madaling tanggapin na he is in favor with God. Pero nung naghihirap siya, anong unang-una nilang tinanong kay Job? Kailangan mo tanggapin na may mali kang ginawa. That is why you are suffering. Nung narinig nila ito at sinabi ni Kristo sa kanila na mas magiging mahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos, nagkaroon sila ng matinding pagbabago sa kanilang isipan. Dahil matagal at tinanggap nila yung idea na ito na kung saan, if you are blessed, ibig sabihin, God, you have God's favor. Kaya tinanong nila, sabi nila, who then can be saved? Kung hindi itong mga tao na sa pananaw namin, they are blessed, kung sila yung mga mahirapan, din sino yung maliligtas? Tuloy natin sa verse 26. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Dito makikita natin na binabalik ni Kristo sa mga tao na yung salvation na meron tayo ay una at huli ay nagmumula lamang sa Diyos. Sige, tuloy natin sa verse 27. Peter answered him, we have left everything to follow you. What then will there be for us? So makikita dito si Peter, nagbigay siya ng katanungan. And it's a fair question. Sabi niya, kami, mga apostles mo, binigay namin yung lahat para lamang sumunod sa iyo. Anong mapapala namin sa aming ginawa? What then will be there for us? So makikita natin na yung sagot ni Kristo sa isang parable, it is to answer this very question. Ano nga bang mapapala ng mga apostles sa kanilang ginawa ng pagbibigay ng lahat na meron sila para sumunod kay Kristo? Tuloy muna natin sa verse 28. Jesus said to them, truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on the glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And when everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields for my sake, will receive 100 times as much, and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be first. So dito makikita natin si Kristo sabi, yes, there will be reward. And yes, kasama kayo dun sa pinag-uusapan nating reward. Pero meron ditong verse na kung saan napaka-importante na dapat nating tandaan. Merong warning na meron na binigay si Kristo, but many who are first will be last, and many who are last will be first. At dito na papasok yung parable. Dahil merong importanteng tinuturo si Kristo na isang bagay na kung saan magiging mahirap para sa mga apostles nung time na to para maintindihan.
Paano nangyari yun na kaming mga nauna ay magiging huli? At yung mga huli, sila pa yung mga mauna. Hindi ba unfair ito para sa amin? Tayo bilang mga Kristiyano sa panahon na ito, paano nangyayari kaya ito? Why does grace feel unfair to us sometimes? Why does grace feel unfair to us sometimes? Kung bubuksan natin yung Bible natin ngayon sa Matthew chapter 20, doon natin malalaman kung paano ito nangyayari. Yung first point ko, God's grace offends human fairness. God's grace offends human fairness. Wait lang, check ko lang kung sumusunod yung ano. Hindi. Okay. Sige, next slide please. Sige, next. Okay, next. Ayan. Yung first point ko, God's grace offends human fairness. Unang-una, makikita kaagad natin na nakaka-offend yung mga pangyayari na ito kasi pilit na sinusukat ng mga tao yung grace na meron si God based sa human understanding of fairness. Yung sinasabi nating tama, yung ine-expect natin, yung gusto nating mangyari. Buksan natin yung Bible natin sa Matthew chapter 20, verse 1 to 16. So nakikita na ni Kristo na yung mga disciples, hirap silang tanggapin yung lesson na ito na gusto niyang iparating sa mga tao, which is, yung human fairness is not the same as God's grace. So ginamit niya itong parable na to of the workers of the vineyard upang mas iparating sa mga tao kung ano nga ba ang ibig sabihin ng grace na meron si God at kung ano yung kaibahan nito sa human fairness. Nandun na ba kayo sa Matthew chapter 20 verse 1 to 16? Okay. Dito sa Matthew chapter 20 verse 1 to 16, sabi rito, ako pa lang wala, naunahan nyo pa ako. Nandun na ba kayo? Ako hindi pa. Okay. Dito sa Matthew chapter 20. Okay. Matthew chapter 20 verse 1 to 16, sabi rito, "For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He urged to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard." So dito makikita natin, ito na si Kristo para matanggap ng mga tao. Nagbigay na siya ng illustration. At ang pinili niyang parable is about yung mga workers na meron sa vineyard. At meron ditong iba't ibang character na kailangan natin makita. So una, merong landowner, yun yung sinabi niya. At itong landowner na to, knowing na may kailangan gawin dun sa land na meron siya, naghanap siya ng mga pwedeng trumabaho dun sa vineyard na meron siya. So ito yung second na character, yung mga workers ng mga time na to. Sa verse 3 pa lang makikita natin na meron silang agreement na payment para dun sa service na gagawin nila. Ano yung payment na yon? Denarius, yun yung word na ginamit. Sa panahon natin ngayon, ang denarius, kahit dun sa panahon din pala nila, is equivalent dun sa kailangan ng tao para mabuhay ng isang araw. Okay, so pwede siguro natin ihalin tulad ngayon dun sa minimum wage ng isang tao per day. Magkano ba ang minimum wage na ngayon? 695. Okay, 695. Okay, so 1 denarius. Dito rin siguro para magkaroon tayo ng idea, no? Makikita natin, nandun sa panahon nila, of course, katulad natin, karamihan, meron silang permanenteng trabaho rin. So, meron silang ginagawa pang araw-araw. Pero may mga tao na kung saan dahil hindi sila makakuha ng permanent na trabaho, kailangan nilang maghanap ng trabaho sa pang araw-araw. Tapos meron siguro silang lugar na kung saan doon pupunta yung mga tao. Para kung saan merong tao na naghahanap ng worker, doon siya pupunta sa lugar na yon para makita ko sino yung mga tao na wala pang gagawin para sa araw na yun. Parang meron silang marketplace sa mga unemployed na tao. Itong landowner, pumunta siya doon na maaga, nakita niya na maraming tao doon. Tapos sinabi niya, "Go work for me and I will give you a denarius." Ibig sabihin nun yung wage nila for one day.
Ngayon, itong worker na to, bumalik siya after a few hours, about 9 in the morning. So siguro para magkaroon tayo ng context dito, usually yung working day na meron sila nung time starts very early. So 6 siya. Tapos ano sila? 12-hour shift yung work na meron sila. So from 6 a.m. to 6 p.m. Okay? Pagka nag-work ka sa factory, katulad ko, familiar ka sa shifting na schedule na ito eh. So hanggang ngayon, di ba? So sinusunod pa rin natin ito from 6 a.m. to 6 p.m. 12-hour na shift. Then after 3 hours, sa verse 3, about 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." So they went. So imagine natin, 6 a.m., may nakita siya mga taong nandoon. Sinabi niya, "Oh, magtrabaho kayong lahat para sa akin." Pagdating ng 9 a.m., napadaan siya sa marketplace, nakita niya may mga tao na naman. So sabi niya, "Ba't wala kayong ginagawa? Kasi wala pang nag-hire sa amin. Kayo rin, magtrabaho kayo para sa akin." Tuloy natin. He went out again about noon. So 12 na to ng afternoon. And about 3 in the afternoon. And he did the same thing. About 5 in the afternoon. So bumalik siya ng 12 ng hapon, bumalik siya ng 3 ng hapon, bumalik siya ng 5 p.m. And about, doon sa tatlong pagkakataon na yon, sabi rito, about 5 in the afternoon, sa verse 6, he went out and found still others standing around. Wala pa rin trabaho. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" Verse 7, "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." Verse 8, when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones, hired going to the first." The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So, ganito na. So, itong mga tao, nung nag-work sila doon sa vineyard, yung mga unang-unang tinawag para magtrabaho sa vineyard. Ano oras yun? 6 a.m. So, ngayon, itong mga taong ito, nagtrabaho sila from 6 a.m. tapos 6 p.m. kung saan tinawag na yung foreman para bayaran na itong mga taong ito. Tapos sabi nung landowner, unahin nyo yung mga huling nagtrabaho, tapos bayaran nyo sila. Ngayon, yung foreman, malinaw na may instruction sa kanya na ang fair na payment is a denarius. So, ang una niyang binigyan ng sweldo is yung nagtrabaho ng 5 p.m. Imagine yung nag-start sila 5 p.m., tapos binayaran na sila ng 6 p.m. 1 hour pa lang ito nagtatrabaho. Tapos, binigyan sila ng 1 denarius. 695 pesos per hour. Sana all. Di ba? Itong mga tao ito, nakakuha sila. Aba, 695 pesos? Isang oras? Ano kaya naramdaman ng mga taong to? Tuwan-tuwa sila. Paldo. Di ba? Paldong-paldo. Tapos after nun, dumating na ngayon yung mga susunod. So dumating yung, tinawag niya na, 3:00 ng hapon. 3 oras nagtrabaho ang nakuha nila, 695 petot. Okay? So anong kaya naramdaman ng mga taong to? Paldo pa rin. Di ba, tuwan-tuwa siya, 3 oras lang, nakuha ko itong bayad na ito. Yun yung mga nararamdaman ng mga tao. Tapos yung mga na-hired noong 6 a.m., nakita nila na, aba, ba't kaya tutuwa ng mga taong to? Parang ang saya-saya nila. Tapos siguro nagbibilang sila ng pera, tapos, nakakuha sila ng isang buong denarius para sa 1 oras na trabaho, at saka sa 3 oras na trabaho. Sa tingin ko, mas malaki yung ibabayad sa atin. Ngayon, dumating na yung pagkakataon na na-receive nila yung kanilang sweldo. Sabi rito, buksan natin yung Bible natin. Tuloy natin to. Sa verse 11. So, ina-expect na nila na mas malaki yung makukuha nila kasi yung mga nauna, nakakuha sila ng 1 denarius. Sabi ito sa verse 11. When they received it, ito yung mga hinar ng 6 in the morning, they began to grumble against the landowner. Bakit? Kasi ang nakuha nila ay 1 denarius pa rin, 695 pesos. Sa verse 12, sabi rito, "These who were hired last work only 1 hour," they said, "and you have made them equal to us, who have borne the burden of the work and in the heat of the day." Meron muna rito tayong kailangang makita eh. Actually, totoo yun na na-offend sila dun sa payment. Pero dun sa the way na sumagot sila, meron pang isang bagay na naka-offend sa kanila.
Ano yun? Bukod dun sa bayad, ano pa? Sinabi nila na itong mga tao na to na late nang pumasok, ginawa niyong pantay kami. Equal. Parang ganon, di ba? Much more dun sa pera is yung idea na pantay lang kami. Yun yung nakaka-offend sa kanila. Na kami na mas maaga nagtrabaho, nung pumasok sila, wala nang sinag ng araw. Kami, 6 a.m., naabutan namin yung 12 noon, yung mainit na oras. Pero tinitreat nyo kami as pantay lang kami. Tuloy natin sa verse 13. But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Diba, nung simula pa lang, yun na yung usapan nila. Take your pay and go. I want to give the one who has hired the last as the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be the first, and the first will be the last. Next slide, please. Dito makikita natin na, next slide po. Yan. Dito makikita natin, yan. Dito makikita natin na yung mga worker, katulad nga ng pinapaliwanag ko, meron silang iba't ibang uri ng puso. Siguro yung mga nauna, tuwan-tuwa sila, tapos yung sumunod, masaya pa rin sila. Pero habang papatagal, itong mga tao na na-hire nung umaga, sila yung nagkaroon ng pagkakataon na makaramdam sila ng envy. Naging envious sila. Bakit? The workers measured worth by effort. Sinabi nila na, hinaling tulad mo kami dun sa mga late nang nagtrabaho. Yung worth na meron kami, yung effort na ginawa namin ay hindi pantay. Sinasabi nila na the way na tinitingnan sila ng landowner, hindi nabibigyan ng tamang kabayaran yung effort na meron sila. And therefore, yung worth na meron kami bilang isang tao ay mas mababa, mas lumiit. Merong aspeto ng pangyayari ito na nakalimutan kaagad ng mga tao na nangyayari rin sa atin. You know, yung pinag-uusapan natin about minimum wage. Even sa panahon natin ngayon, ano pa rin siya, masakit pa rin siya na topic. Ako personally, pag nakikita siya, of course, mararamdaman ko rin talaga na may unfair sa sistema na meron tayo. Yung mga na-hire a year ago, pagkatapos no, the next year, nagkaroon ng minimum wage adjustment, mas mataas na yung sinisweldo ng mga na-hire ngayong taon compared ng mga na-hire last year. Diba? Parang gano'n, diba? Parang ganito yung feeling ng mga tao na ito. And kailangan siyang may tama. Pero kailangan din natin makita na itong parable na to ay may isang importanteng bagay na dapat na kailangan natin maintindihan. Merong importanteng bagay na nakalimutan nitong mga workers na to nung 6 a.m. Nung 6 a.m., nung hinar sila, wala talaga silang trabaho for that day. At nung hinar sila at sinabi sa kanila, we will pay you 1 denarius. At during nung time na ito, yung sinasabi nating 1 denarius, it is equivalent sa pay ng mga Roman soldiers. So, ibig sabihin para sa worker ng vineyard, medyo mataas na ito. So, nung time na I'm sure, nung una nilang narinig na mababayaran sila ng 1 denarius, they were happy. They were grateful. Pero dahil sinusukat nila yung worth na meron sila sa mga na-receive ng ibang tao, nabaliwala yung dapat mga bagay na dapat grateful sila at dapat nagpapasalamat sila. Naniniwala ko na from 6 a.m. to 6 p.m., nung hindi pa nila nakikita yung bayaran, they were grateful. They were happy, they were feeling blessed. Pero nung nag-start sila magkumpara sa isa't isa, doon na nila naramdaman na yung worth na meron sila is not equal to effort. Tayo sa panahon natin ngayon, naniniwala ko na minsan ito yung bagay na dapat huwag nating kalilimutan. Na yung God's generosity, yung generosity na meron si God, is in a form of a relationship at hindi siya transactional. Hindi ito yung idea na kung saan first come, first serve basis siya na dahil nauna ako, dapat mas mataas ako sa pananaw ni God. Pero ito yung uri ng type ng transaction na kung saan yung si God, lagi siyang mas nakafocus sa uri ng relasyon na meron tayo. Itong mga taong to na na-hire from 6 a.m. at yung hanggang doon sa 5 p.m., they were invited. They were chosen. Bawat isa sa kanila. At bawat isa sa kanila ay hindi pwedeng magsabi that one is not worthy compared to the other. One is not worthy compared to the other. Yung grace na na-receive natin
Hindi siya sweldo sa ginawa natin. It's not a wage para sa mga ginawa natin. It is a gift. Alam nyo kung anong mangyayari kung yung landowner naging fair siya sa lahat ng tao? Ano kaya ang mangyayari kung si God naging fair siya talaga sa ating lahat? Ano talaga dapat yung kabayaran sa effort na ginawa natin? Ano kaya yung nararapat talaga na kabayaran sa effort na sinasabi natin na dapat ibalik sa atin? For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. But yung gift of eternal life, it is a gift na hindi natin in-earn. Naniniwala ko mga kapatid na isa itong bagay na magiging importante para sa atin sa mga panahon na meron tayo ngayon, that we will feel so blessed. Naintindihan ko na yung pagpunta sa worship, no, pagbabasa ng Biblia, yung paglapit sa Diyos sa panalangin, yung pangangalaga sa bawat isa. Sa panahon na meron tayo ngayon na kung saan parang ang hirap-hirap, madaling maramdaman yung burden na meron tayo. But are we not blessed right now sa panahon ngayon to be working in a vineyard that we can call our own? Kaninang umaga, nung hindi tayo pinili ng Diyos, wala tayong ganito. Bago tayo tinawag ni Kristo, wala tayong ganito. Wala tayong pwedeng puntahan para mag-serve. Wala tayong relasyon sa Diyos. Wala tayong mga tao na nagmamahal at nangangalaga sa atin. Wala tayong mga tao na pwede nating kapatid at alagaan at mahalin natin. Before tayo tinawag ni Kristo, kung tinawag ka man 6 in the morning, o kaya tinawag ka 9 in the morning, o tinawag ka 12 noon, o tinawag ka ng 5 p.m. Tulad ni RD na napakaswerte, paldong-paldo. Tinawag. Ngayon lang, last week lang. Before noon, wala tayong ganito. Tama ba? Huwag nating hayaan na yung generosity na meron si God ang maging dahilan para ma-miss natin kung gaano kalaki at kung gaano kasarap at kung gaano kalawak yung grace na meron si God sa atin. Amen? Ngayon, sa ating mga puso ba, do we secretly believe that God owe us more because of our service? Diba? Mas matagal na tayo. May mga na-reach out sa atin siguro 15 years old, 17 years old. Tapos may mga na-reach out ng mas later na sa buhay nila. Do we have this secret feeling that God owes us more because of our service? Mga kapatid, God will give you what He promised. Yan ang masasabi ko lang. God will give you what He promised. More than that, God will give you more because He promised it. Pero wag nating kalilimutan na itong promise na to is the same for you and it is the same for me. At lahat tayo, meron tayong equal na inheritance sa promise na ito. Meron dalawang aspeto na dapat natin makita dito sa invitation na meron si God sa ating lahat. Na itong invitation na to ay para sa lahat. Una, invitation sa mga tatawagin nating outsider. Invitation din siya para sa ating lahat. Bawat isa sa atin na nandito ngayon. Itong invitation na to ay nag-i-extend sa ating lahat. Yung mga susunod ko na topic will cover that. But before that, gusto ko lamang sagutin natin itong tanong na ito. Ano kaya humahadlang sa atin ngayon para maging full tayo doon sa blessing na meron tayo ngayon, na sa oras na ito, we are disciple. That right now, ngayon, we have a church we can call our own. Ano yung nakakahadlang sa atin? Okay, pupunta na ako sa point number 2 ko. Pinag-uusapan natin yung dalawang dapat nasasakop ng grace na meron si God. Una yung outsiders, and yung point number 3 ko mamaya would be tayong mga bawat isa na nandito sa simbahan. My second point, the kingdom welcomes outsiders. The kingdom welcomes outsiders. Yung scripture natin is sa Luke 14, chapter 15, verse up to verse 24. Luke chapter 14, verse 15 to 24.
Andun na ba kayo sa Luke chapter 14, verse 15 to 24? Kung yung grace ni God ay napakalawak, ano ba yung nasasakop niya? Una, involves lahat ng tao, including the outsiders. Sa Luke chapter 14, verse 15 to 24, sabi rito, ito naman yung parable of the great banquet. When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field, and I must go and see it. So please excuse me.' Verse 19, another said, 'I have just bought 5 yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' Verse 20, still another said, 'I just got married, so I can't come.'" Hindi naman to si Carla, huwag kayong mag-alala. Nandito siya eh. Sabi sa verse 21, "The servant came back and reported this to the master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.' 'Sir,' said the servant said, 'what you ordered has been done, but there's still room.' Then the master told his servants, 'Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full.' Verse 24, 'I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet.'" You know, ang isang bagay na minsan hindi masyadong nakuha ng mga disciple o ng mga apostles, yung mga unang apostles noong time na to, nung sinasabi ni Kristo that the last will be the first and the first will be the last. Actually, he's talking about the apostles. Yung mga apostles, yung mga huling-huling tinawag actually nung time na yun. Marami pang mas mga nauna sa kanila. Marami pang mga tao time nung mga naunang prophets, marami pang mga nauna sa kanila nung time ng mga judges. Pero sila, yung mga apostles, mga tao na hindi kinikilala nung time na yun bilang mga tao na leaders spiritually. Sila yung pinili ni Kristo. Sila actually yung mga last na mauna. Sila yung mga tao na hanggang sa panahon natin ngayong pinag-uusapan natin. And yet, they were not the very first one. Hindi sila yung mga unang naniwala kay God. Unang naniwala kay Kristo. Hindi sila yung mga best of the best. They were the last. Pero sila yung first. Dito makikita natin, next slide please, God's invitation extends to the poor, to the crippled, to the blind, and the lame. Alam natin kung ano ibig sabihin nito kasi sa scripture lagi itong ginagamit. It talks about yung imperfections na meron ang tao. No. Kahapon, sinelebrate namin yung groom's honoring ko. Ayan. Ayan. So, sabi ko, imbitahan natin yung mga pinaka-pogi lang, yung walang defect. Pero yung mga dumating, puro mga barangay tanod. At saka kriminal. Okay? But that's okay. Bagay na bagay yung para sa chairman ng barangay tanod tulad ko. Pero yun yung reality of it. Isa yung bagay na kailangan nating tanggapin even sa panahon natin ngayon. The reality is, tayo, bawat isa sa atin, we're not actually the best of the best pag titinan mo yung buong Pilipinas. Hindi naman talaga, di ba? Kaya ako hanggang ngayon, every time na nababasa ko tong scripture na to, I just feel so humble kasi I was invited. I was invited. Naalala ko nung una ako na-reach out, I was 17 years old. Di ba? Wala pa akong nagagawa na kahit na ano sa buong buhay ko. Nising kong duling, wala pa akong kinita, wala pa akong napatunayan, wala pa akong na-accomplish. Ang meron lang ako nun ay mahabang listahan ng mga kasalanan at kalokohan na ginawa ko. Okay. But still, I was invited. God's invitation extend to everyone. Tayo ba? Kaya rin ba nating i-extend itong invitation na to para kahit kanino? Ako na-realize ko lang na nagiging totoo ako na kaya kong i-extend itong invitation na to kung hindi na ako namimili. Alam mo yung idea na, parang okay naman siya. Pwede na siguro hindi invite to.
O kaya, naku, parang hindi yata magbabago to. Hindi yata, mahirapan yata kami rito. O, naku, complicated to. Ang daming pwedeng mangyari dito. Ang isang challenge na meron dapat sa atin is, huwag nating hayaan na yung limitasyon na meron tayo sa ating pag-iisip at the way na ina-judge natin yung mga tao, na maging way para malimitahan yung grace na meron si God para matulungan sila. Minsan kailangan lang natin magtiwala sa grace na meron si God na kaya niyang baguhin kahit na sino. Kung meron lang tayong enough na faith na kaya mag-work ng grace ni God para sa mga poor, the crippled, the blind, and the lame, yung mga taong iniisip natin na mahihirapan with defect o kaya hindi na nila kailangan si God, then we will see na makakarating tayo sa panahon na ito na ang gospel na meron tayo ay makakarating sa lahat ng tao. Ako, ito yung isang bagay na grateful ako. God pursues the forgotten. God pursues the forgotten. Alam niyo yun, before ako maging disciple, I always attend the Mass. Umattend ako ng Mass. Mag-isa. Sa buong pamilya namin kasi, hindi kasi namin naging practice yung pupunta sa simbahan. Panahon na to, may palaspas ako. Okay? Pero I would, on my own, pupunta ako ng simbahan. And alam niyo kung anong nararamdaman ko nung time na yon pagka nagsisimba ako? I always have this feeling na parang pakiramdam ko, nakalimutan na ako ni God. Alam niyo yung feeling na yun? Kasi, kailangan ko pang mag-effort para pumunta doon. Tapos pagdating ko doon, parang hindi ko naman nararamdaman na connected ako. Nakalimutan na ako ng Diyos, nakalimutan na ako ng mga tao. Parang ganon yung idea. Pero here, right now, ikaw, nandito ka ngayon, God pursues the forgotten. Siya mismo yung lumalapit. Siya mismo yung nagsisend ng invitation. Ang isang kailangan nating i-overcome sa puso natin is yung idea na ma-offend tayo that yung mga taong nandito ngayon, yung mga taong mga darating pa, sila yung mga sinasabi natin na dapat least na in-expect natin to be part of the kingdom. Naalala ko yung maraming pagkakataon na dinidisciple ako as a young disciple. Sinasabi sa akin ng disciple ko na si Wency, si God nga, sinabi na deserve ng tao na yan na maging disciple eh. Tapos ikaw, sasabihin mo na hindi. Parang naano ako noon. Simula hindi ko na makakalimutan yung mga words na yun. Si God nga, pinili niya yung tao na yan para maging disciple eh. Tapos ikaw, sasabihin mo, hindi. Who are the outsiders sa pag-iisip na meron tayo? Sino kaya yung mga tao na yun na parang, alam mo yun, you have so much opportunity to reach out, pero you felt like parang hindi pa sila ready, parang hindi pa sila tama, hindi pa sila hinog, hindi pa sila part, hindi sila magta-thrive sa culture na meron tayo. Yung mga ganitong limitations na meron tayo, yung mga tinatawag nating outsiders sa ating isipan, sila yung mga maglilimit sa grace na meron si God. Lahat ng tao may opportunity na magkaroon ng relationship kay God. Lahat ng tao may kakayahan na magbago dahil gusto nilang sumunod kay God. Kung bubuksan natin yung simbahan natin para sa lahat ng uri ng tao, ano kaya itsura ng simbahan na meron tayo ngayon? Ako, bilang isang disciple sa simbahan na to for so many years, I'm grateful na makita kung paano na tayo nag-mature bilang isang disciple. At pwede kong sabihin na nasa tamang direction tayo. Na kung paano tayo mas nagiging mature, mas nagiging maintindihin. No, alam niyo yun, handa tayong tanggapin na nagkakamali tayo upang maintindihan na yung grace ni God ay malawak at marami pa siyang tao na pwedeng tulungan. Sa maraming pagkakataon, we welcome outsiders, mga tao na kung saan parang pakiramdam natin, walang kakayahan at parang imposible maging disciple, and they became one. Mga kapatid, ito yung mga bagay na kailangan natin ipagpatuloy. Hayaan natin na maramdaman ng mga kabataan natin that they are not outsiders, that they deserve to be here. Huwag nating hayaan na yung mga taong nagkakasala, nagkakamali, at bawat isa sa atin, eventually magkakamali, na parang hindi natin deserve to be here. Hindi natin sinasabi na we will tolerate sin. But what we won't tolerate, yung magdi-discriminate tayo ng tao dahil nagkasala sila. Na mag-discriminate tayo kasi hindi nila nagawa yung mga nagawa natin dati. Na magdi-discriminate tayo kasi hindi sila katulad
natin bilang isang disciple. No, mga kapatid, lahat tayo, bawat isa sa atin, at lahat pa ng mga tao na pupunta rito, they are part of this invitation. God pursues each and every one of us because God pursues the forgotten. If God pursues the forgotten, ibig sabihin nun, ang challenge natin ngayon is to leave the scandal today. Next slide please, yung third point ko. Leaving the scandal today. Ngayon na mismo, ano bang date ngayon? March 29. Pwede na natin simulan. Buksan natin yung Bible natin sa Luke 15. Luke chapter 15, verse 4 to 7. Luke chapter 15, verse 4 to 7, sabi rito, saglit lang po ito, next na chapter lang yun, bago saan kayo pupunta. Luke chapter 15, verse 4 to 7. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in an open country and go after the lost sheep until he finds it? Ito na naman yung example ng mga parable na kung una ko siyang babasahin, parang napaka-unfair nito eh. Imagine mo, iiwan mo yung 99 mong sheep in an open field para lang i-pursue yung isa. Sabi dito sa verse 5, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends, neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than one over 99 righteous person who do not need to repent. Dito makikita natin, next slide please, that the church must embody a radical hospitality. Katulad na example na meron si Kristo. Ano ibig sabihin nito? Doon sa una nating point, sinabi natin that God pursues the forgotten. Ganon din yung challenge na meron sa atin bilang isang simbahan. Na yung simbahan natin should remain open sa lahat ng mga tao na parang pakiramdam nila nakalimutan na sila. Itong sinasabi natin na hospitality, yung inclusion na pinag-uusapan natin, talks about forgiveness to other people. Yan ang bagay na magiging paraan para maging masaya yung buhay natin bilang isang simbahan. Na handa tayong magpatawad sa pagkakamali ng bawat isa. Yung generosity, yung pagbibigay natin ng oras natin, ng pagmamahal natin, ng time natin, ng pagkain na meron tayo sa ating mga kapatid so that we can build a relationship. And breaking down barriers. Hindi age, hindi gender, hindi status ng buhay na meron tayo. Ang pwedeng makahadlang sa atin para i-practice natin yung pagiging inclusive natin to sa grace na meron si God. Kung yung community na meron kaya tayo ngayon, itong simbahan natin, not only does it open up its doors sa lahat ng tao, but is fair sa pamamagitan ng perception na meron si God sa isang kingdom, ano kaya ang itsura niya? You know, yung ganitong uri ng grace, hindi siya magiging komportable. Kasi hindi siya magiging pasok doon sa mga normal o kaya ng mga nakasanayan natin. But we need to welcome, not just those who are tinatag nating outsider, pero kailangan din natin patuloy na i-welcome yung bawat isa. Alam niyo yun? Yung feeling na bawat isa sa atin, welcome tayo na nandito ngayon. And it's difficult, di ba? Alam mo yun yung feeling na attend ka ng simbahan na you felt like na parang you are being singled out. I know this feeling. Kaya I make every effort na sana lahat tayo we will feel comfortable. You know, bawat isa sa natin, meron tayong pwedeng sasabihin natin na yung mga yung mga na-reach out ng bata pa lang, sasabihin nila, ay naku, yung buhay ko ngayon, parang wala naman siya, wala akong testimony. Pag tinawag niyo ako rito, nasa harapan para mag-testimony. Sobrang aga kong na-reach out, parang wala akong maibibigay. Hindi ko pwedeng sabihin na naranasan kong maging lasenggo, hindi ko naranasan na magkaroon ng iba't ibang sexual partner, hindi ko naranasan na mag-drugs, hindi ko naranasan, at kung ano-ano pa man. Kasi maaga ako masyadong na-reach out eh. Pero pag tinanong nyo naman yung mga late nang na-reach out, sasabihin naman nila, sana, na-reach out ako ng mas bata. Alam niyo bakit? Kasi ang dami kong taon na nasayang. Ang dami kong taon na nasayang na nagpurso ng kung ano-ano na wala namang kakwenta-kwenta. Naiingit ako dun sa mga reach out ng bata pa lang sila. Bata pa lang sila. Nag-serve na, kaming mga kabataan, kumakanta rito sa harapan. Yung mga ganon.
Sana maaga akong na-reach out. Ganong uri ng sabihin na nating uri ng paglilimit sa bawat isa, yung tumatakbo sa ating isipan. Kaya gusto kong sabihin na yung scandal of being gracious to one another, para rin yun sa atin, bawat isa. Na handa tayong maging open at maintindihan na not in our own right, kaya pumasok man tayo 6 in the morning or 5 p.m., tayo ay pinili ni God. Higit sa lahat ng mga pinag-usapan natin ngayon, no, yung scandal na meron about yung grace ni God, ang challenge sa atin ngayon is dapat isabuhay natin siya. Next slide, please. Ngayon, ang challenge sa atin, sino nga kaya yon, yung tao na yun na parang, alam mo yung marami ng pagkakataon para i-extend natin yung grace na meron si God, pero sinasabi natin, hindi pa ready. Ito na yung time natin ngayon para subukan natin tong mga pinagsasabi ni Manon. Okay, yung pinagsasabi ng iba't ibang parable na pinag-aralan natin. Ito na yung chance natin para i-extend yung fairness, yung kingdom mindset ng justice. Sino yung isang tao na yon na parang kailangan nating imbitahan na maging part ng simbahan, yung community na meron tayo, so that they will feel less excluded. Na maging intentional tayo para buksan yung ating simbahan para sa kanila. Nakakalungkot naman, diba, na kung yung grace na pinag-uusapan natin ngayon ay pag-uusapan lang natin dito tuwing Sunday for preaching purposes only. Kailangan natin siyang isagawa. Kailangan natin siyang isabuhay. Uulitin ko, hindi nyo kailangan lumayo para maramdaman yung being excluded dahil lahat tayo dumaan doon. Yung bagay na magmomotivate sa atin para mas maging inviting tayo sa ibang tao. Hindi natin kailangan tingnan kung ano yung buhay na meron sila. Kailangan lang nating tandaan na yung invitation na meron si God ay para rin sa kanila. Amen? Yung invitation na yun ay para sa'yo, ang invitation na yun ay para rin sa kanila. Sige, pupunta na ako sa question. Sige, tuloy na tayo sa next slide. Ayan. So sa ating mga small groups, alam ko, pinasadahan ko na ito, pero gusto kong pag-usapan natin siya. Okay? Do I rejoice in God's generosity or resent it when it feels unfair? Pag nakakita natin na yung mga tao na parang, parang ano to parang hindi pa to pasok sa panlasa ko. Pag yung grace na meron si God ay na-extend sa kanila, ano bang nararamdaman? Nakikita natin yun as God's generosity or resent it as being unfair? O kaya naman yung mercy na binibigay ni God sa mga disciple na patuloy na nagkakamali. Parang nakikita ba natin yun as generosity ni God or nakikita ba natin yun as unfair? Pwede naman pala bakit ako hindi pwede? Parang unfair naman. Second question, who might God be inviting me to welcome in His kingdom today? Alam nyo na yan, yung tumakbong pangalan sa isipan nyo, yun na yun. Okay? Habang pinag-uusapan natin ito, I'm sure meron ng pangalan na bumubuo sa isipan mo. Pag mo nang i-deny yung name na yun na yun. Yung tao na yun na nasa isipan mo. Question number 3. How can our church embody scandalous grace in the practical ways? Ano pa kaya? Alam ko, malayo nang narating natin bilang isang simbahan. Pero ano pa kaya ang pwede nating ipag-grow upang ipakita sa lahat ng mga tao na nakakita sa atin bilang isang simbahan? Na tayo ay isang simbahan na handang tumanggap ng tao dahil malawak, malalim, at napakaraming tao ang pwedeng mag-enjoy sa grace na ito na nagmumula kay God. Amen. Yun lang mga kapatid, to God be the glory. Amen. Mag-pray na tayo as we close our service. Manami na sa langit. Una sa lahat, God, we just want to say thank you, God. Sa pamamagitan, God, ng inyong salita, we are reminded, God, how you were so graceful to us, God. Yung mercy na meron po kayo, God, as you extended, God, yung invitation sa amin. To some of us, 28 years ago, to some of us, 30 years ago, to some of us, just last 2 weeks, God. Pero itong invitation na to, God, without it, God, lahat ng meron kami ngayon, yung relationship na meron kami sa inyo, yung pagmamahal na meron kami, God, sa inyong salita, yung simbahan na pwede namin sabihin sa amin, God, yung mga disciples, God, na tinutulungan namin at tumutulong din sa amin, God. Lahat ito, God, ay wala kami ngayon.
we are so blessed, God, to have a church like we have right now that we can call our own God. We are so blessed, God, na pagod kami, God, sa trabaho na meron kami ngayon, God, because we have a work, God, that we can call our own God. I know, God, na it's not perfect, God, so I pray, God, na you would just always guard our hearts, God. Huwag niyong hayaan, God, na yung kingdom mindset, God, about grace, God, ay isang tabi namin over, God, yung nasa isip naming fair, God, o kaya yung nasa isip naming tama, God. Please help us, God, sa oras na ito, God. Gamitin niyo po, God, yung aming mga leaders, God, sa simbahan upang gabayan at tulungan kami, God, sa panahon na ito. And sa oras po na ito, God, kinataas ko po rin sa inyo, God, ang aming bansa, God. Alam ko po, God, na we need, God, yung guidance ninyo, God, na alagaan, bigyan ng divine guidance, God, lahat po ng leaders na meron kami sa bansang ito sa panahon na ito. Help us, God, to find peace, God, sa relationship na meron kayo during these tough times, God. Help us, God, to be wise, to be practical, God, to be caring, God, and to understand, God, na hindi lamang po kami, God, at marami pa pong ibang tao, God, na nagsasuffer, God. Maraming pong salamat, God, sa disciple na ito, and may you bless each and every one of them, God, so that they will have strength, God, provision, God, upang patuloy, God, na mag-serve, patuloy, God, na mag-worship, higit sa lahat, God, patuloy, God, na mabuhay, God, ng tama sa inyong paningin. Maraming pong salamat. Lahat po nito ipinapanalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen.